Isang hapon nang pabalik sila sa office, galing sa isang business meeting sa labas. Habang nasa loob ng kotse, pabalik sa kanyang opisina. Boss, 6 PM may meeting tayo kay Mr. Say. Ipinaalala ni Willie kay Leo, na nakaupo sa may unahan katabi ng driver. Okay, maikling tugon ni Leo, habang tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse. Si Willie ay personal na secretary ni Leo. Ilang taon na ang nakalilipas nang sinimulan niya ang pamamahala ng kanilang negosyo. Bumalik na sila ngayon sa kanilang hotel, at pati na rin sa kanyang office. Mayroon din siyang 4 na bodyguards na sumusunod sa kanya. Hindi nagtagal huminto ang kanyang sasakyan sa harapan ng kanilang mamahaling hotel. Binubuksan ni Willie ang pintuan ng kotse, at bumaba ng kotse si Leo. Nakasuot siya ng itim na suit at itim na coat, dahil nagsimulan na noon ang taglamig. Ang nyebe ay dahan-daang bumabagsak sa mga sandaling na iyon. Naglakad siya papasok kasama ang mga bodyguard, at sa kanyang paglalakad ay kinausap siya ni Willie. Boss, sa Firefly Hotel, nag-i-improve na sila ngayon, tumataas na ang sales nila. Sabi ni Willie. Mabuti kung ganun. Sa next na meeting natin ay hindi natapos ni Leo ang sasabihin niya, dahil may bumunggo sa kanya. Ay, sigaw ng babae. Masasalamin din ito sa galit ni Leo. Nasalo ni Leo ang babaeng babagsak na sana sa harapan niya. Sobrang gwapo, bulong ng babae sa harap niya. Samantala, tila ba huminto ang oras, at nahulog ang kanilang mga mata sa isa't isa. Sabi ni Willie, nagising ang babae sa ilusyon na iyon. Tumayo siya at nagpaalam. Sir, pasensya na po, sabi niya at naglakad na siya, at lumabas ng hotel. Samantala, laking gulat naman ni Leo, pagkakita sa babae. Boss, okay ka lang ba? Tanong ni Willie habang nakatingin kay Leo, na tila ba natulala ito sa pagkakatayo. Humarap si Leo sa babae, nakita niyang naglalakad na ito palabas ng hotel. Serena, bulong ni Leo. Huminga siya ng malalim, at mabilis na hinabol ang babae. Teka boss, saan ka pupunta? Bulalas ni Willie. Tumakbo si Leo para sundan ang babaeng yun. Ang kaibig-ibig na mukha na iyon, hindi niya makakalimutan kailanman. Pagkalabas ng hotel, ay hinanap kaagad ni Leo ang babae. Lumingali nga siya at tumakbo siya sa daan, na maaring dinaanan nito, hanggang sa makita niya ito na naglalakad. Wow! Ang unang patak ng snow. Anito habang nakangiti, at nakatingala sa langit. Nagulat ang babae nang may biglang humila sa braso niya. Ano ba? Gulat niyang turan. At bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Serena, I miss you. I miss you so much. Ang tagal kitang hinahanap. Bulong ni Leo sa tenga niya, at nagsimulang tumulo ang luha ni Leo. Pagkatapos ay bigla niya itong hinalikan sa mga labi. Nagtataka ang babae, kung bakit bigla na lamang siyang niyakap ng gwapong lalaki na ito. Wait! Bulong niya, ngunit bigla siyang hinalikan ni Leo sa labi. Labis ang pagtataka ng babae, at iminulat ang kanyang mga mata. Nagpupumiglas siya at tinulak niya ito ng napakalakas. Baliw ka, galit na sabi niya, sabay sipa niya kay Leo sa pagitan ng mga hita nito. Napasigaw si Leo sa sobrang sakit na nararamdaman. Hindi ako si Serena, sabi niya, habang naglalakad paalis. Teka wait. Sigaw ni Leo, ngunit hindi ang babae tumigil. Lumapit sa kanya si Willie, at ang mga bodyguards at nagtanong sa kanya. Boss, okay ka lang ba? Tanong ni Willie. Mukha ba akong okay? Sundan niyo siya. Inis na utos ni Leo. Mabilis na hinabol ng mga bodyguards niya ang babae, ngunit mabilis itong nakahanap ng matatagwan. Teka, akala niya mahahabol ako ng lalaking yun. Sinabi ng babae sa kanyang sarili, at naghanap siya ng lugar na mapagtatagwan. Maya-maya pa ay bumalik na sila kay Leo. Boss, sorry, wala na siya, di namin nahabol. Sabi ng bodyguard. Napabulong si Leo, at bumalik na sila sa loob ng hotel, habang inilalayan siya ni Willie sa paglalakad. Hanapin ang babaeng kausap niya kanina, at alamin kung sino ang babaeng iyon. Ngayon din. Inis niyang inutusan si Willie. Opo boss, sabi ni Willie. Pagkaalis ni Willie, pumunta si Leo sa kanyang opisina. Ilang sandali ang lumipas, kumatok si Willie sa pintuan. Pasok ka, bigkas ni Leo. Ito ang kanyang file boss,
sabi ni Willie at inabot ang folder na hawak nito kay Leo. Tumingin kaagad si Leo sa kanyang profile, at nagulat siya nang nabasa niya ang kanyang pangalan, Jasmine Montes. Hindi siya makapaniwala. Jasmine, kunot nung bulong ni Leo. Nagtataka siya sa pangalan nito. Huminga muna siya ng malalim. Boss, sinabi ng HR na nagtatrabaho siya rito sa atin bilang isang tagapaglinis. Maaaring hindi siya si Ma'am Serena, sir. Mahinang sabi ni Willie. Tingnan natin, sabi ni Leo at tumayo na. Let's go. Sambit ni Leo habang iniabot kay Willie ang folder na hawak niya. Pero sir, may meeting pa tayo ngayon, malilate tayo. Sabi ni Willie. Kung gayon, paki-cancel mo na lang ito. Galit na sabi ni Leo habang pumasok na agad-agad sa elevator. Napabuntong hininga na lang si Willie at sinundan si Leo. Pinuntahan nila ang lugar ni Jasmine. Ito ay isang lumang apartment, at ang lugar ay hindi maganda. Umakyat sila sa hagdan kasama ang kanyang mga bodyguard, at nagtungo sa bahay ni Jasmine. Huminto sila sa isang pintuan. Dito na ba? Tinanong niya si Willie. Opo, boss. At kumatok sa pinto. Binuksan naman agad ito ni Jasmine, at biglang nagulat. Ikaw. Isasara na niya sana ang pinto, ngunit agad itong hinarang ni Leo gamit ang kanyang kamay. Mag-usap tayo please, sabi ni Leo. Okay, sabi ni Jasmine at binuksan niya ang pinto, para makapasok sila. Manatili kayo dito, sinabi ni Leo sa kanyang mga kasama at kay Willie. Opo boss, tumugon si Willie. Tapos pumasok si Leo sa loob, at sinara ni Jasmine ang pinto. Wow, may bodyguards ka pa talaga. Stalker ka ba? Paano mo nahanap ang bahay ko? Sabay na tanong ni Jasmine. Tumingin-tingin si Leo sa loob ng maliit na bahay ni Jasmine. I have my way, sabi naman ni Leo. Sige, pwede ka munang umupo dyan. Ano ang gusto mong inumin? Tanong ni Jasmine. At dahan-daang umupo si Leo sa lumang sofa. Kahit anong meron, bigkas ni Leo, at tumingin ulit siya sa paligid ng silid. Kalaunan ay inihanda na ni Jasmine ang juice, at pagkatapos ay umupo sa kabilang sofa. Bakit ka nandito? Tanong ni Jasmine habang iniabot ang juice kay Leo. Wala ka bang ideya sa pagkakakilanlan ko? Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ni Leo. Jasmine Montes, ikaw. Sabi ni Jasmine. Jasmine, sabi ni Leo habang napapatango. Ako si Leo, sabi ni Leo. Okay, so, bakit mo hinahanap ang Serena na yan? Girlfriend mo ba siya? Tanong ni Jasmine habang umiinom ng juice. Hindi, asawa ko. Sambit ni Leo habang nakatitig kay Jasmine. Nasamid si Jasmine. Alam mo, hindi ako si Serena. Siguro, magkamukha kami, ngunit hindi ako siya. Paano masasabi na ako siya, kung ako ay isang mahirap lamang na tao? Sabi ni Jasmine. Lumapit si Leo sa kanya, at marahang hinhila ang kanyang damit sa bandang balikat. Nagulat si Jasmine sa ugali ni Leo. Teka, anong ginagawa mo? Tanong ni Jasmine at agad niyang binawi ang pagtatanggal ni Leo ng damit niya. Gusto ko lang tumingin sa balikat mo. Sambit ni Leo habang nakatitig sa kanya. Napakalapit sa kanya ng mukha ni Leo, na animoy hahalikan siya ulit nito. Bigla naman niya itong tinulak palayo. What the? Galit na sabi ni Jasmine. At agad na inayos ni Jasmine ang damit niya. Umalis ka na dito. Ang bastos mo. Sigaw ni Jasmine at tinulak si Leo palabas. Teka, gusto ko lang malaman kung ikaw talaga si Serena o hindi. Sabi ni Leo. Wala akong pakialam. Lumabas ka na sa bahay ko ngayon din. Agad na binuksan ni Jasmine ang pinto, at matalim na tinitigan si Leo. Napabuntong hininga na lang si Leo, at naglakad palabas. Mariing sinara ni Jasmine ang pinto at nilak. Nakasusuklam. Ang gwapo niya sana, pero isang napakalaking bastos. Inis na sabi ni Jasmine. Boss, anong nangyari? Tanong ni Willie. Maglagay ng 2 bodyguard dito. Maingat mong bantayan siya, sundan siya, kahit saan siya magpunta, at iulat ito sa akin. Naiintindihan ba? Sabi ni Leo. Opo boss. Tumungo sila. Okay, fair na, sabi ni Leo. Tapos bumalik ulit sa office si Leo. Kinaumagahan si Jasmine ay pumasok na sa kanyang trabaho. Habang nililinis ang lobby, isang kasamahan ang lumapit sa kanya. Hey Jasmine,
alam mo ba kahapon na hinahanap ka ng boss natin? Sinabi ni Sharon. Talaga bakit? Tanong ni Jasmine. Hindi ko alam. Laking gulat ng manager nang makita si Sir Willie kahapon. May nagawa ka ba? Sabihin mo sa amin ngayon. Sabi ni Sharon. Wala akong ginawa, sabi ni Jasmine. Habang naglilinis ay nakita nila na paparating si Leo sa hotel. Boss natin yan, welcome natin siya. Sabi ni Sharon. Good morning boss. Bati ni Sharon. Good morning sir. Bati ni Jasmine habang nakayuko. Nako, siya ang aming boss. Ang malas ko, sabi ni Jasmine sa sarili. Sumulyap sa kanya si Leo. Habang kausap si Willie at habang hinihintay ang pagbukas ng elevator. Sabihin mo sa maintenance department, bigyan mo lang siya ng kaunting gawain. Huwag mo siyang pagurin. Utos ni Leo at sumakay na sila sa elevator. Opo boss, sabi ni Willie. At sabihin mo rin sa kanila, na siya ay bibigyan ng trabahong maglinis sa aking silid. Sabi ni Leo. Okay sir, sabi ni Willie. Tapos dumiretso na sila sa office. Sir, pwede bang tanungin kita? Sasabihin mo ba sa magulang mo na nakita mo si Ma'am Serena? Tanong ni Willie. Hindi pa ako sigurado. Well, imbestigahan mo siya, at iulat ito agad sa akin. Gusto kong malaman kung saan siya nanggaling. Lalo na ang ginawa niya noong huling 5 taon. Sabi ni Leo. Oo boss, gagawin ko ito. Sabi ni Willie. Kung siya si Serena, alamin natin kung bakit hindi niya ako naaalala. Siguro, may nangyari, kaya hindi niya ako maalala. Sabi ni Leo. Tama ka boss. Para siyang may amnesia. Paano kung ihanda mo siya ng isang DNA test? Madali nating malalaman kung siya ba talaga si Ma'am Serena. Sabi ni Willie. Magandang ideya iyon. Tawagin mo siya at upang makausap ko siya tungkol dito. Sabi ni Leo. Okay sir. Yun lang ba sir? Sabi ni Willie at naglakad palabas. Oo, pwede ka nang umalis. Sabi ni Leo. Okay sige, alis na po ako. Sabi ni Willie. Pagkatapos ay hinarap ni Leo ang mga papeles, at nagsimulang magtrabaho muli. Maya-maya may kumatok sa pintuan ng office ni Leo. Pasok ka, sabi ni Leo. Nabigla siya nang makita si Jasmine, at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi siya nagpahalata, at si Leo ay patuloy na nagtatype sa kanyang laptop, na kunwari ay wala man lang siyang pakialam. Dahan-daang lumapit si Jasmine kay Leo. Good morning sir, tinawag mo raw po ako. Tanong ni Jasmine. Tumagal ng 1 minuto bago sumagot si Leo. Oo, umupo ka muna. Sabi ni Leo. Sumunod si Jasmine at umupo sa isang upuan malapit sa mesa. Maya-maya ay tumigil na si Leo sa pagtatype, at kinausap si Jasmine. Kumusta ang trabaho mo? Tanong ni Leo sa kanya. Okay lang sir, hindi ako late ngayon, mangyaring huwag mo akong palayasin. Sabi ni Jasmine. Natawa si Leo sa sinabi ni Jasmine. Ha, palagi ka bang nalilate? Tanong ni Leo. Medyo, sambit ni Jasmine habang nakayuko. Ano paman, pinatawag kita dahil gusto kong gumawa ka ng DNA test. Tatawagan ko si Mami na pumunta dito. Sabi ni Leo. Ha, sir, pero hindi ako si Serena. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo ito? Sabi ni Jasmine. Well, kung hindi ka si Serena, paano mo ito mapapatunayan sa akin? Tanong sa kanya ni Leo. Napaisip si Jasmine habang umiiling. DNA test mo lang ang magpapatunay nito. Sabi ni Leo. Okay kung ganon, kung yun ang paraan upang mapatunayan na hindi ako si Serena. Ngunit kahit papaano boss, alisin mo ang mga bodyguard mo. Sabi ni Jasmine. Hindi ko magagawa iyon. Para sa iyong kaligtasan iyon. Sabi ni Leo. Bakit? Hindi mo ba alam na ang mga kapitbahay ko at ibang tao, ay lagi nang nakatingin sa akin? Palagi nilang iniisip na mayaman ako. Ni hindi nga ako makabili ng bagong damit. Sabi ni Jasmine. Hayaan mo na, pagkatapos ay padadalhan kita ng ilang mga bagay. Ano man ang kailangan mo. Sabi ni Leo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi mo kailangan na bilhan ako ng mga gamit. Inis na sabi ni Jasmine. Tumayo si Leo at lumapit sa kanya. Siguro, mas mabuti kung tumira ka sa akin. Ano sa palagay mo? Nakangiting sabi ni Leo. Bakit kailangan kong tumira sa iyo?
Hindi pa nga tayo sigurado kung asawa mo nga ako. Sabi ni Jasmine. Well, makikita natin. Okay, maghihintay ako pagkatapos ng DNA test. Sabi ni Leo. Okay boss. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Sambit ni Jasmine at tumayo na siya. Okay, sige. Sabi ni Leo. Pagkatapos ay pumunta si Jasmine sa pinto, ngunit itinulak ito pabalik ni Leo, at ipinatong ang mga kamay sa pinto, kaya't hindi niya ito mabuksan. Nagulat si Jasmine, habang naramdaman ang paglapit ng katawan ni Leo sa kanya. Sobrang napakalapit nito sa kanya. Ingat ka, kasi hindi nakita pakakawalan ulit. Bulong ni Leo sa tenga niya. Ramdam ni Jasmine ang kanyang mainit na hininga, na humapload sa kanyang pisngi, at ramdam niya ang pintig ng kanyang puso na napakabilis. Nagtataka siya kung bakit siya nasasabik nang lumapit sa kanya si Leo. Sige, sambit ni Jasmine at tumungo naman siya. Inalis ni Leo ang kanyang kamay mula sa pintuan, at binuksan ni Jasmine ang pinto, at dali-daling umalis. Nag-aalala siya sa ginawa sa kanya ni Leo. Akala niya hahalikan na siya ulit nito. Nang makalabas siya, huminga siya ng malalim, habang nakadampi ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib. OMG! May crush ba ako sa kanya? Bakit ako kinakabahan ng ganito? Kasi naman sobrang gwapo ni boss. Sino ba ang hindi magkakagusto sa kanya? Sabi ni Jasmine sa sarili, habang naghihintay sa pagbukas ng elevator. Naiwan si Leo na nakangiti, at napakamot na lamang siya sa kanyang noo. Habang bumalik na siya sa upuan niya, at tinawag niya kaagad ang mama ni Serena para pumunta doon. Ma, may sasabihin ako sa iyo. Sabi ni Leo. Ano yun iho, tungkol ba sa anak ko? Ang tanong ng mama niya. Nakita ko ang isang tao, na kamukha ni Serena, maaari ka bang pumunta dito, para sa DNA test? Sabi ni Leo. Talaga, sana si Serena na yan. Oo, pupunta rin ang dad mo. Titingnan ko muna ang aming schedule, kung kailan kami makakapunta dyan. Okay, sabi ni Mommy. Okay mom, sana sa lalong madaling panahon. Sabihin mo lang kung kailan. Sabi ni Leo. Okay, oo tatawagan kita. Salamat Leo, mag-ingat ka palagi. Sabi nito. Same to you mom. Take care. Sabi ni Leo. Pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono, at huminga ng malalim si Leo at ngumiti. Lumipas ang mga araw. Sa hotel, Jasmine, nalinis mo na ba ang kwarto ni boss? Tanong ng manager niya. Pupunta na ako, sir. Sabi ni Jasmine. Bilisan mo, tanghali na. Sabi ni manager. Oo, sige na pupunta na ako. Sabi ni Jasmine. At pagkatapos ay nagmadali siya, at pumunta sa kwarto ni Leo. Maingat siyang kumatok. Room service. Sabi ni Jasmine. Ngunit may ilang katok na siya, ay wala pa rin sumasagot, o binuksan man lang ang pinto. Kaya, naisip niya na walang tao doon, at mas mabuti para sa kanya na pumasok. Dahan-dahan siyang pumasok, at hinugot ang cleaning cart. Tumingin siya sa paligid, wala namang tao. Kaya't nagsimula siyang ayusin ang mga bagay at linisin ang lugar. Samantala, natapos ng maligo si Leo, paglabas niya ng banyo, nagulat siya na nandoon si Jasmine at naglilinis. Pareho silang nabigla. Nakasuot ng puting towel si Leo. At basa pa ang buhok nito. Naglakad siya papunta sa kusina. Good morning sir. Pasensya na, akala ko walang tao dito, maglilinis lang po ako. Sambit ni Jasmine at tumalikod na. Okay lang, ituloy mo lang. Sabi ni Leo habang umiinom ng kape. Okay. Sambit ni Jasmine at nagpatuloy siya sa paglilinis sa may sala. Pumunta si Leo sa sopa, at binasa ang newspaper. Palihim niyang sinulyapan si Jasmine habang naglilinis. Napansin ito ni Jasmine. Pasimple siyang tinatitigan ni Leo, habang nagbabasa ng newspaper. Aba, ano yun? Bakit siya nakatingin sa akin? Gagawin ko na lang ng mabilisan ito, para matapos na kaagad. Sabi ni Jasmine sa sarili. Maya-maya pa, ay may narinig siyang may tumawag kay Leo, at may kausap sa telepono. Nagmamadaling pumasok si Jasmine sa kwarto ni Leo, at nilinis ito ng mabilis habang abala si Leo sa kausap nito sa phone. Ganun ba? Sige, pupunta na ako. Sambit ni Leo habang nagsasalita sa telepono. Tapos pumasok na siya sa kwarto.
Nagulat si Jasmine, agad na lumapit sa pinto upang makalabas. Ngunit pinigilan siya ni Leo. "Oh, saan ka pupunta? Tapos ka na bang maglinis?" Sambit ni Leo habang umaatres si Jasmine ng kaunti, hanggang sa mahulog sa kama at napahiga. Sinundan siya ni Leo at nasa ibabaw niya na ito. "Ah, oo sir," sabi ni Jasmine habang kinakabahan. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Jasmine, habang nakatitig sa kanya si Leo. Napakagwapo ni Leo sa kanyang pagkalapit, at pakiramdam niya ay natutunaw siya sa mga titig nito. Napakalapit sa kanya ni Leo, at nasa ibabaw pa niya ito ngayon. Sir excuse me, tatayo na po ako," sabi ni Jasmine, habang kinakabahan sa mangyayari sa posisyon nilang sobrang nakakailang. Ngunit hindi umimik si Leo, nakatingin lang ito sa mukha niya. Nakatitig siya sa magandang mukha nito, at ayaw tumayo. "Sir Leo, pwede po bang tumayo na kayo?" Pakikiusap ulit niya. Ngunit nakangiti lang si Leo, at biglang lumapit sa mukha niya, at hindi inaasahang halik ang nangyari. Masuyo siyang hinalikan ni Leo.sa kanyang labi at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Napakainit ng mga halik na iyon ni Leo, na tila ba inilulutang siya sa alapaap.